Salamat po ng marami, Ama. Though we are in the midst of pandemic, Lord, we are still thankful because you have your word, O Lord, that will serve as our comfort, reminder, O God, of your faithfulness. Dalayan ko po, Ama, sa umagang ito, buksan mo ang puso't isipan ng bawat isa, panaligan namin ang iyong salita, sapagkat ito'y katotohanan at ito'y naglalahad ng iyong pag-ibig, ng iyong wagas na sakripisyo sa bawat isa sa amin na nananalig sa iyo. Thank you, Lord, for the cross. Thank you for your sacrifice. Thank you for your loving kindness. In Jesus' mighty name, amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, pwede na natin tawagin talaga. Grabe, no? So, napakabilis ng oras. So, our devotion and also our prayer. Nawa po, mga kapatid, sinasabayan nyo ako sa pananalangin in agreement, no? Na tunay nga with sincere love sa mga pamilyang ito na nilapit sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. At minsan pa ay buksan natin ang ating banal na kasulatan mula sa Kabanata 5 ng Epeso, mga talatang 21 hanggang 33. The marriage in Christ. So, wag po kayong malungkot kung wala kayong partners ngayon. Wag kayong malungkot kung wala pa ang partners nyo ngayon. No? Ang magalak kayo, meron tayong Panginoon who is our forever. Amen? Sabihin nyo nga, ilagay nyo po sa comment section, Jesus is my forever. Okay? Lagay nyo po dyan sa inyong comment section, Jesus is my forever. Bakit, pastor? Hindi yung asawa ang forever. Kapatid, si Lord, forever yan. For eternity yan. Tayo, we have our deadline. We have our day to meet our God. At sabi nga natin, hindi nga lang sabay-sabay. So mga kapatid, we do not look at death as a very sad moment. Di po negative ang ating tingin sa kamatayan, kundi ang kamatayan para sa atin is the total end ng ating buhay sa mundo at the beginning of our new life in heaven. Okay? So for us, to live is Christ and to die is gain. Kaya nga mga kapatid, we have every day, we have that today to show our love sa ating family, no? Sapagkat tunay nga, may higit na nagmamahal sa asawa mo, may higit na nagmamahal sa anak mo, may higit na nagmamahal sa ating pamilya. Sino yan? Si Jesus Christ, no? Si Jesus, our Lord Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon at ilagay natin sa comment section, thank you for your love, Jesus. Thank you for your love, Jesus. Be thankful for that. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po at dalayan natin sa ating mga nagagandahang misis at poging mister, no, that today wag nyo palalagpasin ang araw na ito na hindi nyo message, ma-PM at kung katabi nyo, masabi nyo ng personal ang pag-ibig ng Panginoon sa isa't isa. Okay? So, lagi nyo isama si Lord sa inyong love, sa inyong pag-ibig, sa inyong partner, sa inyong family members. Okay? Praise God. So, Monday yan ha. So, pastor, parang Valentine's. Hindi po kailangan Valentine's ang mga Kristiyano. Nagmamahal yan, hindi lang every February, hindi every payday, no? Kundi every day, no? We have the chance to love because God showered us His love daily. Ang hirap magsimula. Marami sasabihin. Praise God. Tingnan natin ang sabi ng banal na kasulatan, Ephesians 5:21, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. We are talking about tayong mga anak ng Diyos, and even this is applicable
to the husband and wife, submit to one another out of reverence for Christ. Magpasakop tayo sa isa't isa, no? Katulad ng tinatawag nating pagpapasakop natin sa Panginoon. So, alam natin that when we surrender our lives to the Lord, everything is okay, no? Hindi yung sinasabing not okay is okay. Hindi po. With God, everything is okay. Hallelujah. So, submit to one another out of reverence for Christ. So, yan yung sinasabi. And then, verse 22, niliwanag pa dito ni Pablo, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. So, kung paano ang relasyon nyo sa Panginoon, that will be the model relationship submission to your husband, mga kapatid. Hallelujah. Mga babae lang ba, pastor? Hindi po. Verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. So mga kapatid, sabi nga in the family, the head is the husband at ang body ay ang kanyang asawa. So, ang principle, ang biblical marriage, ang relationship between husband and wife ay hindi lang under ng kontrata, marriage contract. Na di ko malaman kung bakit sa Kongreso ay gusto nilang tuldukan, lagyan ng deadline ang relationship ng mag-asawa. Sinasabi daw nila maraming mag-asawa ang nagsasawa na. Sabi ko, saan ba nilalagay ng mga taong ito ang kanilang talino? No? May pinag-aralan naman, pero tingnan nyo naman ang kanilang kaisipan. No? Pinipilit na nga nila magkaroon ng diborsyo sa Pilipinas. Pinipilit nila, kundi man divorce ay yung tinatawag nating legal separation, mga kung ano-ano pa. Nagpapakadalubhasa sila para wasakin ang institusyon ng pamilya na itinatag ng Diyos. Para bang sila magdedesisyon kung magkakaroon pa ng maayos na pamilya ang ating bayan. Okay? So, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito, husband and wife, you are one body with Christ. At tunay nga, hindi kumpleto ang buhay. Ang ating lakas ay hindi katulad ng nararapat kung hindi tayo kikilos bilang isang pinag-isa ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ng verse 24, kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop na lubusan sa kanilang asawa. The first major problem of the world is when the position of the ladies, no, yung mga babae, ay nangibabaw sa lalaki. Alam nyo ang nangyari sa paraiso. When God said that the man will be the head and the woman, si Eva, ay bahagi ni Adan, tunay nga, nagkaroon ng surrendering ng position si Adan when he gave in to the desire of the woman. Paano nangyari yon? Dapat siya ang susundin ng asawa, pero ang susundin naman ni Adan ay ang Diyos. Pero ang nangyari, nang after tuksuin ng kaaway si Eva, napalitan ng posisyon ng Panginoon at ang babae ang nasunod. Kaya ginawa nila ang kasalanan. Pero tandaan nyo, ang kasalanan ay hindi nagsimula kay Eva, kundi nagsimula kay Adan nang ipinagpalit niya ang kalooban ng Panginoon sa kagustuhan ng babae. Kaya huwag niyo posisihin ng mga babae. Sinuko ni Adan ang kanyang katapatan sa Diyos. Kaya nga ang kasalanan ay pumasok hindi sa pamagitan ng babae, kundi sa pamagitan ng lalaki. Tuloy natin. Ang sabi dito, for the husband is the head of the wife,
as Christ also is the head of the church, he himself being the Savior of the body. But as the church is subjected to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything. Dapat ho, hindi yung salary ang basis kung sino ang mamamahala sa pamilya. Dumating yung punto na yung debate sa pagitan ng kung sino ang dapat nasa taas, sino ang mamamahala sa family. Dumating din yung punto na kung saan yung issue na tinatawag nating equal right between man and woman, no? Kaya ngayon yung karapatan na yan, kaya kung ano yung kayang gawin ng lalaki, gusto rin gawin ng babae. Ang nakakalungkot naman yung gustong gawin ng babae, ginagawa naman ngayon ng ibang lalaki. So doon nagkakaroon ng problema, no? Sino mas malakas sa dalawa? Sa babae at lalaki, ang totoo, they needed one another to become strong. Kailangan nila ang isa't isa para maging malakas, matatag, at kumpleto ang buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya Ate Luz, yung mga sila Sister Vicky, no? Sila Wendy, kayong lahat, no? Hallelujah. Patuloy niyong mahalin ang inyong mga partners sa lahat ng mga kapatiran natin. Hallelujah. Today, sila ang head. Tomorrow, they still the head. Hanggang sa pagbabalik ni Lord. Huwag niyong palitan ang ulo, mga kapatid. Dahil pagdating ni Lord, alam niya kung sino ang namamahala sa inyong pamilya. Mga lalaki naman, okay, Kuya Alan, makinig ka. Lahat ng mga may asawa at lahat ng mag-aasawa at lahat ng mga gwapong anak ng Diyos, ibigin ninyo ang inyong asawa. Ibigin. Ulitin ko, ibigin. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Hindi man siya kasing ganda nung unang araw ng inyong pagkikita, pero lagi niyong isa puso na ang kagandahan ay wala sa laki ng katawan o sa liit ng katawan. Ito ay hindi sa pisikal na anyo, kundi sa karakter na namanan natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Mawawala ang ipin, mawawala ang buhok, no? Ang makinis na balat ay kukulubot. At ang mga abs ay magiging tabs, no? Ang mga abs na nasa dibdib ng mga muscles ay magiging tabs sa tiyan. Sabi nga natin, hindi magiging desirable tayo in the future sa ating pagtanda. But still the character, yan ang ageless, no? Yung minahal mong personalidad, yung minahal mong asawa mo, not the physical but the person in that physical body, hindi yan nagkakaroon ng age. Hindi yan nagkakaroon ng deterioration unless na hindi natin gawin. No? Kapag di natin ginawa ang kalooban ng Diyos, then there will be deterioration in our relationship. But with Christ as the center, at the center of our family, hindi magbabago ang pag-ibig ng pamilya sa Panginoon at sa isa't isa. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Nakakalungkot lang, na-realize sila na mahal nilang asawa nila pag nawala na sa mundo. We only know the importance of person kapag wala na siya sa mundo. Bakit ganun? Dapat ngayon yan habang buhay. Yan ang utos ni Lord. Hindi niya sinabi na ibigin niyo ang inyong asawa pag namatay. No. Ibigin niyo ang inyong asawa ngayon. Amen? Upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng tubig at ng salita. This is the example. Kaya kita niyo po yung larawan ng family, ng relationship between husband and wife. Ang tindi ng ginamit na comparison ni Pablo. Ang ginamit niya ay ang relasyon ni Kristo sa iglesia. Si Kristo ang lalaki at ang babae ang iglesia.
no? At sabi nga natin, yung sakripisyo, yung protection ng lalaki sa babae, katulad ng ginawa ni Kristo. At sabi dito, upang ang iglesia italaga sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng tubig at ng salita. Hallelujah! Ginawa niya ito upang mahiharap sa kanyang sarili ang iglesia, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Sa mundong ito, no, ang paghahanda sa araw ng kasal ay sa pagitan ng babae at lalaki at ng kanilang mga magulang. Pero in heaven, ang lahat ng preparation, pati ang detalye, ay nasa Diyos lahat. Kaya sabi dito, kaya yung pagdating, no, you are beautiful, beautiful in white, sabi ng isang awit, ng isang wedding song. So, ibig sabihin, yung white is symbol ng tinatawag nating kabanalan, walang batik, walang anumang dungis o kulubot, no, perfection, no, purity. Kaya lang nakakalungkot na hindi ganyan ngayon ang mundo, but kaya nagkakaproblema sa relationship. Kapatid, let us submit to God. At sabi nga natin, husband, love your wife as God loves you. No? Tunay nga, ialay nyo ang inyong sarili, sakripisyo para sa inyong mga asawa. Hallelujah. Katulad ng ginawa ni Kristo. No, you will protect them all the way and love them all the way. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Una, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ngayon naman, katulad ng pagmamahal nyo sa inyong katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Sana naman, kung nung unang pagkikita nyo ay nagpapaganda kayo, mga babaeng asawa, nawa ngayon pa rin ay nagpapaganda pa rin kayo sa harapan ng inyong asawang lalaki. Why? Kala ko ba, Pastor, pwede na yung karakter? Kapatid, yung effort nyo na ma-please ang inyong mga partners noon, hindi dapat mapalitan yan ngayon. Ganun pa rin. No? Kung noon, naliligo ka, nagme-makeup ka araw-araw para maging kaaya-aya ka sa paningin ng iyong partner. So until now, it shows na sabi nga natin, you respect the person, you love the person, at gusto niya, ang gusto mo, yung gusto mo na kalugod-lugod ka sa kanyang paningin. Amen? So, praise God. Baka nami-miss nyo na Ate Lusa, baka nami-miss mo na si Kuya Alan. Simple lang yan. Mahalin mo si Lord at mamahalin mo rin. Mahal mo na rin ang iyong asawa at ganoon din si Kuya Alan. No? Sino ba sila, Kuya Alan? Ay, kasi si Kuya Alan ay nandito sa Cavite at ang kanyang partner ay nasa Singapore. No? So, maganda na. Sabi nga natin na ang nagdudugtong sa kanilang relationship ay ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya kayo, Wendy, dapat ang sentro ng inyong relationship ay si Lord Jesus Christ. Yan, sila Amy Rose at si JD. Lahat ng mag-partners na nakatunghay sa ating gawain ngayon. Amen? Praise God. Purihin ng Panginoon. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Kaya ikaw, JD, no? Ingatan mo yung partner mo. Okay? At wag nawa na magpalit kayo ng loyalty. Kahit anong cute ng anak nyo, ang inyong pinakasalan ay ang asawa ninyo. Kaya dapat, una si Kristo, ikalawa ang inyong partner, ikatlo ang inyong anak. Okay? So, sapagkat pagdating ng oras, iiwan din kayo ng inyong anak upang magtayo ng sarili niyang pamilya. Kaya ang magkasama hanggang kamatayan ay ang mag-asawa. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Love, sabi dito sa 5:25-29, Christ loved the church. Christ gave Himself for the church. Christ will sanctify the church.
And Christ will present the church. Christ will nourish the church. And Christ cherish the church. Nakita nyo kung paano minahal ng Panginoon ang kanyang iglesia. Ang utos ni Lord, ganyan din ang gawin nyo sa inyong mga partners. Hallelujah. Ephesians 5:30, tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Never forget, no? Ang mag-asawa ay nagiging matatag, malakas kapag nagkakaisa, no? Hindi sa anumang bagay kundi nagtutulungan, nagsusuportahan, no? Nagtitiwala sa kakayahan ng isa't isa. 5:31, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hallelujah. Kakalungkot isipin na sa Pilipinas ay nahawa na tayo, nagagaya na tayo sa Amerika, na halos maraming pamilya doon, napakarami ng pamilya ang wasak, no? Dahil sa uso ang hiwalayan, so maraming broken home. Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit ang Amerika ay nagkakaroon ng problema ngayon. Because the very institution na dapat magpapatatag sa Kanya, sa Diyos at sa Kanyang kapwa, ay sinisira nila sa pamagitan ng tinatawag na karapatan ng tao. Kung sino pipiliin niya, lalaki o babae o kapwa lalaki o babae. So, mga kapatid, maliwanag ang sabi dito sa banal na kasulatan. Verse 32, isang dakilang katotohanan ang inihayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo, katulad ng relasyon ni Kristo. No? Hindi tayo hiwalayan ng Panginoon, so huwag nyo ring hiwalayan ang inyong mga asawa. Kung paanong hindi binitiwan ni Lord ang iglesia, ganun din, huwag nyo bibitawan na isa't isa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Praise God for that. Tingnan uli natin mga kapatid. 22, wives, submit katulad ng pag-submit nyo kay Lord. Verse 23, husband, become the head of the wife, as Christ is the head of the church. Yan po Verse 24, wives, be subject just as the church is to Christ, katulad ng iglesia kay Kristo. Verse 25, husbands, love, just as Christ loved and gave Himself, katulad ng ginawa ng Panginoon sa iglesia. Sabi dito, husbands, love as their own bodies as the Lord loves. So sabi nga natin, kung paano natin minahal ang ating sarili, ganun din katulad ng pagmamahal ng Panginoon. Husband, love as Christ loves, as you love yourself. Katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon. And then, wife, respect. Ang sabi dito, meron pang emphasis and respect. So, mga kapatid, ang babae talaga, hallelujah, can be loved through words, through touch, no? Yung sincerity. Samantalang ang lalaki, what the man needs is respect. So yung naniniwala tayo, nagtitiwala tayo, at sinusuportahan natin ang ating mga partners. Yan ang magpapatatag sa ating relasyon. Doing the right thing just as Jesus did. No? Just like Jesus did. Kaya brothers and sisters, let's close this. Let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respect her husband. Hindi sana pera ang nagsasalita sa pamilya nyo, sa bahay nyo. Ano ibig sabihin? Kung sino may malaking sweldo, siyang masusunod. No. Amen. Dapat manatili ang respeto, ang pagmamahalan sa isa't isa. Heavenly Father, we thank you and we bless you because you have shown us the best example that we must follow to build, strengthen, to nurture, nourish our family.
Thank you, Father, na tunay nga mag-submit kami sa isa't isa. Just what you did, Lord, at dalayan din po namin, Ama, na gawin namin ang nararapat para sa aming partners in life. Bless every husband and wife relationship, especially in your church. And even also, Lord, bless this family, our children, Lord. Allow us, O God, allow them, Lord, to see what is right. Na tunay nga, the best way to understand the truth is by seeing the truth being demonstrated in our faith and our lives. Thank you, Father. Pinagkakatiwala ko po ang lahat ng mga mag-asawa sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah.